Son Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas, Kuya Angel po ito si Angela Palmones. Ngayon po ay Lunes, ikalima ng Enero 2026. Baka magkamali kayo ng petsa sa inyong mga cheque ha. Maigiging invalid. Kasi dapat 2026 ang inyong ilalagay na taon. Sa ulo ng ating mga balita, mga Pinoy sa Venezuela, inalerto kanusod naman ang pag-atake ng US. President Maduro at ang misis nito inaresto. Venezuela, patatakbuhin ng US, President Maduro nakakulong na sa New York jail. Ang kaso niya ho may kinalaman sa illegal drugs. Pagpapatakbo daw ho ng kartel sa Venezuela. Mga bakasyonista balik Metro Manila, mabigat na daloy ng trapiko inaasahan. Ombudsman Boying Rimulya pinatunayang fake news na siya'y nasa ospital sumipot sa programang executive session ng DCRH. Higit 7 milyong pisong halaga ng ecstasy na kumpiska ng Bureau of Customs sa Clark Freeport. Kalat-kalat na pagulan asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Lunes. Epekto ng tatlong weather systems. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang ating mga DCRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon ang shear line ngayong unang Lunes ng taon. Kabilang sa makararanas na malakas na buhos ng ulan ang Bicol Region, kabilang ang Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes at Camarines Sur. Paliwanag ni Grace Castañeda ng Pag-asa, nakikita nila na posibleng gumalaw ang shear line axis ng mas mataas dahil sa makapal na ulap na dala nito at magbunga ng hanggang 50 hanggang 100 mm na ulan sa Bicol Region at iba pang bahagi ng Southern Luzon. Ang shear line naman ang nakakaapekto sa Romblon, Palawan, gayon din sa buong Visayas, partikular na sa Eastern Visayas. Samantala, Amihan naman ang nakakaapekto sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro at ilang bahagi ng Batangas at Laguna. Apektado pa rin ang Amihan ng Batanes, Ilocos Region, Calderiera Administrative Region, Rest of Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Samantala, makararanas pa rin ng mga pagulan at thunderstorms ang Mindanao, partikular na sa nakong hapon o gabi. Narito naman ang inaasahan temperatura sa mga pangunahing lungsod sa bansa ngayong Lunes. Metro Manila nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius. Baguio, malamig pa rin 15 to 23 degrees Celsius. Lawag City, 22 to 30 degrees Celsius. Tugigaraw, 21 hanggang 30. Legazpi City, 24 to 29. Puerto Princesa, 24 to 31. Ang Tagaytay hindi masyadong malamig 22 hanggang 29 degrees Celsius. Calayan Island 24 to 31, Iloilo 26 to 30. Ang Cebu, ay naku, malinsangan ho sa Cebu. May buntag sa matig paminaw nato diyan sa Cebu 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban City, ganun din, mainit 26 to 31. Cagayan de Oro City, 24 to 31. Zamboanga City, 24 to 33. Sa Davao City, mainit din, 25 to 33 degrees Celsius. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pero nitong mga nakalipas na ilang araw, malakas na pagbuhos ng ulan, nagdulot din ng mga pagbaha sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Tumaas ng 9% ang kaso ng non-communicable diseases nitong nagdaang holiday season. Batay sa monitoring ng Department of Health mula December 21 and 2025 hanggang January 2, 2026, nasa 349 ang kabuang bilang ng mga non-communicable disease cases. Sa naturang kaso, 205 tinamaan ang acute stroke na pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga pasyente, 95 ang acute coronary syndrome at 40 naman ang bronchial asthma. Iginit ang ahensya, mas marami ito kumpara sa 319 na naitala sa kaparehong panahon ng surveillance noong 2024. Mariyan sa mga kaso na acute coronary syndrome ay may edad na 50 pataas. Siguro naparami ang kain ng lechon. 40 to 79 years old naman ang pinakaapektado ng acute stroke at 0 to 9 years old ang tinamaan naman ng asthma.
Nagsana ang mga pasahero sa mga bus terminal at mga airport matapos ang mahabang holiday dahil sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ayon sa ilang pasahero na nagtiis sa mahabang pila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, hindi nila inakala na buhos na ang mga tao na magsisibuan matapos naman ang holiday break. Nabatid namang umabot ng 2 oras ang pagpila ng mga pasahero sa Lipa Grand Terminal sa Batangas para sa mga magsisiluwas ng pambalik Maynila. Fully booked naman ang mga bus terminal sa Camarines Norte at Sorsogon. Naging pahirapan din sa mga pasahero makikuha ng mga tiket sa barko sa Calapan Port at Batangas Pier dahil sa dami ng tao at haba ng pila. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, umabot ng 6 million ang mga pasahero ang kanilang naitala sa buong holiday sa mga pantalan. Ay, congratulations sa mga nagmamanage sa ating mga local airports, ha? In fairness, may tao ho sila nitong mga holiday season para mag-handle ng mga bagahe. Hindi pa rin nagpapakita sa mga otoridad ang 5 persons of interest sa pagsabog ng paputok sa Tondo, Manila na ikinasawi ng 12 anyos na batang lalaki. Ayon sa Manila Police District spokesperson na si Major Philip Ines, maghahain na sila ng kasong kriminal laban sa mga sangkot. Naghihintay na lamang ang pulisya ng resulta ng forensic examination ng MPD upang mapalakas ang kaso. Patuloy ang panawagan ng MPD sa mga persons of interest na humarap na makipagtulungan sa investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang nasawing bata. Tinututukan na ngayon ng Philippine National Police ang paghanda naman para sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa Enero 9. Biyernes na po yan, ha? Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Artates Jr., hindi bababa sa 15,000 ang mga pulis ang kanilang ipakakalat upang tiyakin ang seguridad ng publiko sa translasyon. Ginit ni Artates, 2 buwan na rin ang nakakalipas nang simulan nila ang preparasyon para rito, katuwang ang pamahalang lokal at ang pamunuan ng Quiapo Church. Mula rin niya Enero 2, pinaigting na ng hanay ng pulisya ang kanilang presensya, gayon din ang monitoring para sa aktibidad gaya ng blessing ng replika, pabihis at mga misa. Sa pagtayan ng PNP, naasahang kumilang sa 5 milyong deboto ang dadagsa para sa kapistahan ng poong Jesus Nazareno ngayong taon. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Andres Mulak, aminadong deadma sa mga negatibong komento ng mga netizen. Bakit nga ba? Ano ba yung mga negatibong komento na yan? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Nagkaroon ako ng chance na makausap si Andres Mulak at ayon kay Andres, inamin niya sa atin na hindi siya nagbabasa ng mga komento mula sa netizens. Ayaw daw niyang masira ang kanyang araw kaya hindi siya nagbabasa ng mga komento mula sa mga fans, mula sa mga buzzers. Kaya sa totoo lang, hindi daw siya apektado sa kung ano man ang mga intrigang ipinupukol o binabato sa kanya. Ito daw ay ang napag-aralan niya at sinabi ng kanyang ama na si Aga na huwag papansinin ang mga bumabatikos dahil kapag binatikos ka at pinansin mo ito, masisira lang ang araw mo. Kaya sa tuwina, kapag may nakikitang negatibo itong si Andres, ay deadma siya. Tungkol naman sa acting, inamin ng naturang aktor na natutuwa siya sa mga komento ng maraming kilala niya, ng kaibigan niya, mga direktor at kung sino-sino pa na nagsasabing namana niya ang husay sa pag-arte ng kanyang tatay na si Aga Mulak, pero nais daw niya magkaroon ng sariling identity. Well, tungkol naman kay Atasha na kanyang kambal, tuwang-tuwa naman din daw siya dahil napakaganda ng karir ng kanyang kambal na tulad niya na pumalaot na rin sa showbiz landia. Sa kabuuan, wala na raw mahihiling pa si Andres sa takbo ng kanyang karir, love life at pati na ng kanyang pamilya. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Magandang umaga, Pilipinas! 17 makaliban sa alas 4 ng umaga, mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw to may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit.
sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Umatras ang SM Prime Holdings Incorporated sa panukalang redevelopment ng Baguio City Public Market. Ito naman ang kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos makatanggap ng formal na liham mula sa SM na ipinadala sa kanyang opisina. Sa sulat na ipinadala ng SM Prime Holdings noong December 19, 2025 kay Magalong, nagdesisyon ang kumpanya na umatras sa proyekto dahil lumalabas na ang Baguio City, ang ehekutibo at ang legislatura, ganyan din ang BCPM vendors at iba pang mga stakeholders ay marami pang mga issue na kailangang ayusin bago maisikatuparan ang naturang proyekto. Sayang naman, wala naman pero yung LGU. Nangihinaya nga ang mga taga Baguio City, lalo pa ang mga maliliit na mga market vendors dahil sa matagal ng panahon. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon lamang sana magiging moderno ang kanilang palengke. Oo nga naman, hindi yun nanlilimahid. Lalo pat alam naman nilang hindi kaya nga ng lokal na pamahalaan na pagandahin ang kanilang palengke. Unang ini-award ng Baguio City Government sa SM Prime Holdings ang proyekto noong 2020, makaraang magsumite ito ng unsolicited proposal para sa redevelopment. Kabilang sa 5.4 billion pesos proposal ang construction ng 7-story building at parking lot na kayang mag-accommodate ng nasa 1,900 na mga sasakyan, tutugon sana sa problema ng trapiko sa lugar. Ayan. Sino na naman kaya ang ngalanghiyang gustong kumita rito? At nadali ng gusto ang naturang proyekto. Ay, nakapanghihinayang. Magandang umaga, Pilipinas! Nilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Baguio ang All Gender Help Desk. Dinisenyo bilang isang one-stop shop